Magandang umaga sa inyong lahat. So, ngayon po, meron po tayong aralin. Okay, natatalakayin po natin ngayon. Okay, kaugnay sa pagsulat ng sanaysay. So, nung unang termino, tinalakay na natin yung pagsulat ng sanaysay. Tama ba? At yung pagsulat ng talata, natalakay na natin. So, ngayon, babalikan natin kasi ito isang kasanayan na naiwan sa atin. Pero bago pa yan, meron muna ako ibibigay sa inyong isang teksto na babasahin nyo mamaya para sa talakayan natin. Distribute. Pass. 5. Pass. Pass. So, si Kaylin lang wala. Hindi na ba yung special exam schedule? Hindi na pala yung schedule. Sobra? Okay. Okay. Sige. Thank you, anak. Sino yung wala? Sobra. Okay, salamat. Okay. So, ang layunin po natin para sa, ano na to, pakibasa po ang layunin. Sige, Carl, pakibasa. Nasusuri ang teksto batay sa ekstruktura nito. Napipili ang mga pangunahin at pagtulong na kaisipang nakasaad sa binasa. Nilala ng maayos ang pansariling kaisipan, pananaw, opinyon, at salubin, kaugnay ng aklang nilalakad at nagagamit ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag bilang pag-iisa sa pag-aambing at iba pa sa pagsulat ng sanaysay. Okay, so kung mapapansin natin, susuriin natin ang teksto, yan yung teksto natin, and then papapipili natin yung mga pangunahin at pantulong na kaisipan at yung mga susuriin natin ang iba't ibang paraan na ginagamit sa pagsulat ng sanaysay. Okay? So, bilang integrasyon, okay, bilang balik-aral muna, paano ba sumulat ng talata? Paano sumulat ng talata? Sino nakakaalala? First term yan. Kulang. Paano sumulat ng talata? Paragraph. May dalawang bahagi yon. Binanggit kanina sa objective. Yes, anak? Balangkas. Balangkas? Anong mga uri ng pangungusap na dapat taglay ng isang talata? Dapat alam niyo yan. Yes, anak? Sanaysay? Bahagi ang sanaysay, nagtataglay ng mga talata o paragraph. Pero ano ba ang tinataglay ng isang talata? Binigyan natin ng puntos mga pangkat Panimula ba? Bahagi yun. Dali, bibigyan natin ng puntos. May mga may notes dyan. First term. Ano yun? Letter P. Pamagat? Iyan. Wala, di na maalala. Pagkasunod-sunod. Tama, pangungusap. Tama nga pangungusap pero may kulang. Anong uri ng pangungusap? Anong uri ng pangungusap? Panimula, bahagi yun. So, sige. Wala? Anong uri ng pangungusap dapat sa talata? Pero dapat tayong pangunahing
paksang pangungusap. Plus, pantulong. Pantulong na pangungusap o detalye. Yan. So, yan ang dapat taglayin ng isang talata. Now, paano ba sumulat ng isang sanaysay? O meron tayong mga bahagi. Ano yung mga bahagi? O, kanina binabanggit yung may tatlong bahagi ng isang sanaysay. Ano po yung tatlong bahagi? Binabanggit yun na kanina. Carl. Ano pa? Tatlo. Ibigay yung tatlo. Okay, very good. Panimula. O, simula. Yung katawan natin. At yung wakas. Group number, Carl. Group number? 1. Okay. So, ito yung tatlong bahagi. Now, ang tanong ko, anong dapat tandaan natin? Ano ba ang dapat natin tandaan sa pagsulat ng sanaysay? Sa pagsulat ng ating sanaysay or essay, anong dapat yung tandaan? Okay, hindi pa ulit-ulit? Karagdagan? Ano pa? Malinaw ang ideya? Sige. Meron pa ba? Yes. Siyan. Okay. Dapat group number, ano anak? 3. Dapat sumasagot ang sanaysay natin doon sa ating pinaka-thesis statement o yung pinakatanong nung paksa. Okay. Sa isang sanaysay, tandaan natin, sa sanaysay, meron niyang paksang tinatalakay. So, syempre, meron niyang thesis statement o tanong na dapat talakayin mo sa iyong sanaysay. Okay? Now, ang tanong, bakit mahalagang maging mahusay ang pagsulat natin ng ating sanaysay gamit ang mahuhusay na talata or paragraph? Kasi marami sa inyo, hindi alam nga nung pagsumulat ng sanaysay, di ba? Isang mabuong dire-diretso, hindi na in paragraph form. Di ba? Pero dapat, alam mo, in paragraph form dapat ang pagsulat ng sanaysay, hindi dire-diretso. Bakit kailangan maging mahusay ang pagsulat natin ng mga talata sa sanaysay? Carl? Ang pamabasa ay hindi makikuluhan sa struktura at para hindi rin ang pamabasa ng madali yung pangunahing ideya at mga informasyon na pinapaya ang sunod sa isinulat o talata sa pamamagitan ng maayos na pagbabaka. Okay, mahusay. Okay, so yun ha. So dapat yan ang pakatandaan natin. Ngayon po, bilang panumulang gawain, ilabas ang smartphone. Okay. Ay. Wait. Okay. Please, paki-scan lang po yung QR code. Okay, connect yung smartphone nyo sa internet. Kung wala kayong data sa internet ng Seaton, please paki-scan ang QR code na makikita sa monitor natin. And then meron kayong sasagutin ng mga ilang katanungan dyan. Yun, hindi pa gumagana kasi nag-scan pa sila eh. Wait lang. Kasi pag inano ko, tsaka palang gagana. Na-scan na? Ito yung next. Wait lang. Na-scan na? Walang phone? Oh no, ganyan rin nangyari sa phone ko. Hindi sa yung phone ko. Ayan, meron na mga, may mga nakaregister na, meron na 13. Okay. Sige. 17 na. 17. 18. Okay. So, ito yung Okay, sige, ito na yung mga tanong. So, sasagutin niyo yung mga tanong dyan. Pipili niyo na kung batay sa paksa natin tinalata tatalakayin. Okay, meron na ba kayong alam o wala pa ba kayong alam tungkol sa paksang tatalakayin natin? May kaunting kalaman? Narinig ko na pero di ko pa naaaral. May turo na sa akin noon. Malalim ng pagkaunawa ko. Nais ko pang dagdagan ng aking kalaman tungkol sa paksa. Or alam ko na ang lahat about sa paksa. Pili tayo. Titignan natin yung statistics. Wala kayong alam. So, tignan natin.
O meron talagang walang alam. Parang wala kang tinuro ng first term. Nakakahiya. Huwag gumagana, tignan mo, may bumaboto. GMC 75. Tigilan din siya. So, ibig sabihin na ituro na. Pero, meron dito, kung makikita natin, na meron dalawang tao na nais niya pagdagdagan ng kanilang kaalaman tungkol sa paksa. Okay? Meron pa siyang ano. Okay? At meron naman na narinig na, pero di ko pa naaral. Hindi ko pa naaral ang tungkol sa naysay. Okay? Kawa naman kayo. Okay, sige. So, based on statistics, naituro na sa akin, naalala nyo, naituro na. Okay? Pero meron dalawa na naitagdagan pa ang kalaman nila at meron dalawa na wala pa silang alam tungkol sa naysay. Sino kaya yun? Hindi ko na alam. Oy, nadagdagan ka! Sino kayong tatlong yan? Ganun, no? Okay, sige. Ipilitin natin maituro yan at sana maintindihan ninyo. Okay, sige. Itago na po muna yung inyong smartphone kasi mamaya gagamitin pa natin yan ulit. Okay, meron pa tatayin yan. Don't worry. Okay, hanggang sa matapos ang ating tagtalakay, meron po tayong gagawin dyan. Okay, now. Basahin po muna natin. Okay. Sino po maaaring bumasa ng teksto? Yung tamad pero bakit? Yung malakas at yung maintindihan at sasabayan niyo yung pagbabasa. Opo. O sige, Carl. Sabayan po pagbabasa ni Carl, ha? Para ano, ha? Okay, sige. Pakilakasan ng ano. Tamad pero bakit? Papayag ka ba kapag tinawag kang tamad? Ano ang magiging reaction mo kapag sinabing hindi lang si Juan Pusong. Juan Pusong ang tamad, kundi ikaw rin. Marami ang nagsasabing hindi natatapos kay Juan Pusong ang pagiging tamad dahil maging sa kasalukuyang panahon ay napakaraming kabataan din ang maituturing at natamad. Pero ano kaya ang dahilan sa pagiging tamad ng mga kabataan at ano-ano kaya ang pwede gawin para mabago ang kaugalian ito? Halika, basahin mo ang itinuturing ng mga dahilan at pag-isipan mo kung paano makaiwas sa mga ito. Ang sinasabing pinagkapangunahing dahilan sa katamaran ng mga kabataan sa kasalukuyan ay ang nagamit ng teknolohiya. Ang pagkakaroon nila ng gadget na konektado sa internet ay isa sa pinakamalaking distraction sa mga kabataan. Napakahabang oras ng mga mag-aaral ang nagagamit sa pakikipag-chat, pagbababad sa social media, paglalaro ng mga online games, at ang panonood ng mga video at pelikula at iba pa. Ang mga ito ay kasama na ng kawalan ng disiplina at focus ay nakauubos ng oras na dapat salin ang alaabit sa paggawa ng makabuluhang aralin at sa pagsasagawa ng iba pang responsibilidad. Sa ating makabagong panahon ay mas maraming pressure sa mga mag-aaral, hindi maiiwasan ang pag-post ng mga proud na magulang at maging ng paaralan sa kanilang mga nangungunang mag-aaral. Nagre-resulta ito minsan sa pagkukumpara. Ang mataas na ekspektasyon at pagkukumpara ito ay naka-apekto ay pwedeng maging sanhi ng kompetisyon na nakapagdudulot ng stress at pressure. Naka-apekto ito hindi lang sa mga batang hindi achiever, kundi maging sa mga itinuturing na mahusay o achiever. Minsan, dahil na rin sa pagod at stress, ay nawawalan ng gana o motivasyon ang ilang kabataan. May ilang mas pinipiling umiwas sa responsibilidad at maging tamad. May mga pagkakataon din ang bawat gawin ng mag-aaral ay nabibigyan ng katapat na pagbuya. Pag mataas ang grado, ay may bagong gamit. Pag mataas ang quiz, may dagdag na bago. Nakakasanayan ng ilang mag-aaral na gagawa lamang at magsisikap kapag may kapalit na reward o premium.
kailangan pang agaran ito maibigay. Minsan, kapag nawala na ang premyo, ay nawawala na rin ang motibasyon at tumipilan na ang katawaran. Hindi sinasabi ng lahat ng nabanggit sa itaas ay totoo sa lahat ng kabataan. Gayon pa man, mapabubuting may awareness o kaalaman tayo sa mga bagay na pwedeng maging sanhi ng katamaran o kawalan ng focus sa mga gawain. Mula kasi sa kaalaman ay pwede makaisip ng solusyon o makaiwas sa mga nabanggit na eksena. Tandaan, ang oras ay hindi na ibabalik pa. Kaya, pagsikapang matapos ang anumang dapat gawin na may sipag, sigla, at kasiyaan ng puso. Okay, maraming salamat, Carl. Okay. Balik po tayo sa ating Mentimeter. Okay. Gaano mo ngayon naunawaan yung tekstong binasa? Okay? Pili lang po yung ano yan. Lubusan kong naunawaan, o medyo naunawaan ko, o hindi ko naintindihan. Alin dyan ang makapagsasabi na tungkol do sa tekstong binasa? O, tingnan natin. Tingnan natin yung magiging statistics. Ay, may hindi naintindihan. Sino yan? Hindi, okay lang yan. At least kahit pa paano makikita natin sa statistics na meron mang hindi naintindihan. So sa 18 na mga respondents natin, so makikita natin, majority ay lubusan nilang naunawaan. Subalit, meron ring mga medyo naunawaan nila yung teksto at meron ring bumoto na hindi nila naintindihan ng teksto. Okay? So titignan natin, para mas maintindihan nyo pa, babalang kasi natin at susuriin natin yung tekstong yan. Okay? Sige. Okay. Kasi dito na po, ilabas po yung kwaderno. Ilabas ang kwaderno, mag-take down notes po tayo. Yes, sir. Okay? Now, ano ba yung paksa ng tekstong binasa? Tungkol saan ang teksto o yung sanaysay? Katamaran. Yan. Katamaran ng nino? Katamaran ng kabataan. Very good. Anong group number mo, anak? Group 4. Now, ano ba ang suliranin? Ano ba yung suliranin? Ano ba ang suliraning umiiral? Yes, Ian. Okay. Pwede. Group number? Anong group number? 3? Pero ano nakikita niyo suliranin mula sa katamaran? Yes, anak. Persya. Dahil na lang po sa matataas na grades po nila ay dahil may motivation po sila sa mga pagkuha ng bagong gamit pag mataas ang score. Okay. So, group number? Pero, balikan natin para maintindihan nyo ha. Sabi natin, katamaran ng mga kabataan. Ano ba ang problema ng mga kabataan? Bakit nagiging tamad? Ano ba ang nakikitang suliranin? Mas parang silang natatamad kasi sa technology. Okay, very good. Yung kanilang, group number anak, group 4, no? Labis na paggamit ng teknolohiya. Paggamit ng teknolohiya. So, ito yung nakikita natin suliranin doon sa ating tekstong binasa, batay sa paksa katamaran. Now, isa-isahin natin, ano ba daw yung sanhi? Ano yung sanhi ng katamaran ng mga kabataan doon sa teksto? Magbanggit kayo mula sa teksto o sa sanaysay na binasa, ano daw yung mga sanhi? Magbigay ng isang sanhi. Yes, anak. Bilibining Santos. Konektado sa internet ay isang distraction sa mga kabataan. Okay. Internet connection. Okay. Yung sanhi. Ano pa? Magbigay pa ano? Yanis.
Sanhi, tignan natin. Suriin natin mamaya. Group number, Janice? 2. Meron pa ba ang sanhi? Yes, anak. Kawalan ng motivasyon. Group number? 6. Meron pa ba, anak? Pressure po. Pressure? Tignan natin. Ang pressure. Tignan natin. In the text. Sige, tignan natin ha. Sa sulat ko muna, pressure. Tama ba spelling ko? Group 5. Now. Nagbanggit tayo ng mga sanhi. Mamaya dadagdagan natin. Ano ba ang binunga? Ano ba yung mga bunga ng sinukoy niyong sanhi? Ano ang resulta ng mga sanhi ito sa mga kabataan? Magbigay ng isa. Okay, katamaran. Based sa text to, group number? 1. Yes, anak. Okay, yung stress at pressure, dapat ito ay sa bunga. Yan. Dito, ito ay yung stress at pressure. Yan ay bunga. Group number 2. Ano pa ang sanhi? Yes, anak. Siyo ka ba? Kawalan ng motibasyon. Yan. Kawalan ng motivasyon or gana. Motivasyon at gana. Okay, group number, anak? 4. Yan ay bunga. Meron pa bang bunga? Yes, anak. Kawalan ng focus. Kawalan ng focus to all. Group number 5. Meron pa ba? Isa na lang. Pag-iwas sa? Pag-iwas sa responsibility. Pag-iwas sa responsibilidad. Responsibilidad. Okay, tingnan natin bunga yan. Pero anong sanhi ng pag-iwas nila? Group number, anak? Group? Balikan na lang kita ha. Ang tanong, ang pag-iwas ng responsibilidad, anong sanhi nito? Bakit umiiwas sa responsibilidad ng mga kabataan? Group 4. Nga, Shirakawa. Yung sugot. Sige. Ano yung pag-iwas? Ano yung sanhi? Tama ba kung ito ay pag-iwas ng responsibilidad sa bunga? Anong sanhi nito? Anong sanhi? Batay sa teksto, anong sanhi? Ano yung dahilan bakit umiiwas sa responsibilidad ang mga kabataan? Kawalan ng motibasyon. Focus. Bunga yon ng pagkakaroon ng gadget. Pagkukumpara ng ibang tao. Pag-iwas ng responsibilidad. Pwede din. Sige, pwede din. Meron pa idadagdag. Parang gusto nila social media bago responsibility pero hindi na nila ginagawa kasi Tama, kawalan ng focus. Kasi wala silang focus. Kawalan ng focus din. Okay, pwede rin kasi sanhi. Now, group number, anak? 6. Now, ngayon po, tinukoy natin ang sanhi at bunga. Ang tanong, dahil dito, meron tayong problemang kinakarap. Diba? Ano ba ang nagiging, diba, mula dyan sa suliranin, ano ngayon ang posibleng, tama ba? Okay. Hindi. Sige. Mula doon sa nangyari ito, ano ngayon ang umiiral na suliranin? Ano ang nagiging suliranin ngayon ng mga kabataan dahil sa kanilang labis na paggamit ng ng teknolohiya? Anong umiiral ng suliranin nila pagdating sa pag-aaral?
Nawawalan sila ng disiplina at focus at nauubos ang oras sa mga gamit. Okay. Kawalan ng focus, disiplina, at saka At saka, pag wala ng oras sa mga aktibidad ng kawalan ng oras sa mga aktibidad o gawain. Sige, gawain. Okay. Now, dahil dito, ano ngayon ang posible nating solusyon? Ano ngayon ang nakikita natin posibleng solusyon sa umiiral na suliranin na to dahil sa mga sanhi at binungan ng labis na paggamit ng teknolohiyan at nagdudulot ng kataparan ng mga kabataan? Pagdisiplina ng sarili. Group number 1, no? Ano anak? Sino to? Group 4, no? Okay, ano pa? I-connect ninyo. Tignan nyo mabuti. Kinakailangan ng pagdisiplina mula sa mga magulang ng mga kabataan. May ganyan kaugalian. Okay. Now, kung mapapakikita natin, ano, di ba, sabi natin disiplina. Ang tanong, saan ba nagsisimula ang disiplina? Sa magulang sa loob ng? Okay. Sa tahanan, nagsisimula, o sa magulang, nagsisimula ang pagtuturo ng disiplina. Pero ang tanong, bakit hindi na ngayon na ituturo o nadidisiplina ang mga kabataan sa loob ng tahanan? Bakit nagkakaroon ng kawalan ng disiplina sa loob ng tahanan? Gayong dapat sa tahanan ito itinuturo. Okay, bukod doon. Group number? Meron pa ba? Tumitigas ng mga ulo ng mga bata. At ano ba tumitigas? Ano ba ang nangyari? Anong problema ngayon? Nasaan na ang mga tagtuturo ng disiplinang ito? Iyan. Yun nga ba? Influensya ba? Yes, anak. Sir, dahil focus po sila sa mga gadgets po nila. Kaya po sila tumitigas ang ulo. Okay? Ang tanong natin, mga magulang, ang pagdidisiplina sa loob ng tahanan. Ang tanong, nasan ba yung mga magulang na to? Bakit nawawalan ng disiplina? Okay, ang mga magulang, abala sa trabaho. Group number, anak? Okay. Abala ngayon sa trabaho, di ba, mga magulang? Yung iba ay nasa, bukod sa trabaho, nasa ng mga magulang? Nasa abroad. Wala yung presensya ng mga magulang sa loob ng tahanan. Kaya minsan, kung nandoon ka, o kaya kung mga magulang, di ba, nasa loob ng tahanan, ito, magiging totoo ko sa inyo. Di ba, yung mga bata, ginagawa ng mga magulang, o sige, dahil wala akong ano sa'yo, o sige, bibili, anong gusto mo, gadget, o sige, maglaro ka muna dyan, basta ako magtatrabaho muna ako. Di ba? May mga magulang dito, di ba, na yung magulang, tulog pa, ikaw, gising na, papasok sa trabaho, sa eskwelahan, tulog pa magulang. Pag uwi mo, wala pa ang magulang mo. Hindi kayo nagkikita minsan. Merong ganon. Di ba? May mga experience ba yon? Di ba? Hindi na alam kasi abala sa ang mga magulang sa trabaho. At bilang tugon, ay, sa ganito, sige, bibigay ko na yung pangangailangan ng anak ko. Pero ngayon, ano ang nangyayari dito? Dahil dito, nagkakaroon pa rin ng problema, suliranin. Ano ngayon ang posible nating solusyon sa gantong uri ng problema natin? Kailangan disiplina, pero may problema pa din. Anong problema ngayon? Anong solusyon pwede nating maibigay? Dapat ibigyan pansin ng mga magulang ang mga bata. Okay, bigyan pansin ng mga bata. Group number? 5. Pero sa paanong paraan? Anong dapat kailangan ibigay na solusyon natin? Magulang at ng mga anak kabataan. Carl? Kinakailangan bigyan ng mga magulang yung mga anak nila na mas mabubuting aral at asal lalo na sa pagkontrol ng screen time nila sa gamit. Wala nga, taba sila sa trabaho eh. Oh. Very good! Ano kailangan dyan? Oras o time? Management. Oras. Group number? 1. Okay.
Kung mapapansin ninyo, di ba, ang paksa natin, labis na paggamit. Kung labis na paggamit mo, oras ang binibigay mo at sinasayang mo. Yun ang problema natin. Problema rin ng magulang. Dahil sa kanilang trabaho, abala sila sa trabaho. Nawawala na sila ng oras sa kanilang mga anak. Nawawala na rin ng oras ang mga kabataan sa tamang paggamit. Di ba? Sa tamang paggamit na, ano talasan yun? Yung, dahil sa paglabi sa paggamit na tabi, nawawalan sila ng oras na gawin ang mga dapat na nilang gawin. Nawawalan tayo ngayon ng time management. Both, pareho, magulang at ng anak. At yun ang kailangan nating matutunan. Oras, time management. Now, bigyan natin ngayon ng pagpapahalaga. Okay. Now, ayon sa Bible, okay, sa Hebreo 6:11-12, okay, pakibasa nga po, ano po ito? Pakibasa? Pakibasa. O sige, binluan. Ang nais namin ay patuloy na pagsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makaptan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang taong dahil sa kanilang pagtitiis at kananan sa Diyos ay matanggap ng mga ipinangako niya. Oh, so, ibig sabihin, wag daw tayo maging tamad. Dapat daw tularan ninyo ang mga tao na kinakailangan magtiis. Now, sinasabi rin dito na sa Kawikaan 12:24 at Kawikaan 13:4 na ang tao masipag ay magiging pinuno, ngunit ang tamad ay magiging alipin. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naging masipag, ma-achieve mo yung mga pangarap mo. Ang tamad ay hindi makukuha ang kanyang hinangad, ngunit ang tao masipag ay mag-aaral ng higit kanyang hinangad. Pero marami sa atin mas pinipili ang maging tamad. Dahil wala tayong time management. Ang tanong ko, ano ba ngayon ang kailangan ano bang ECQMS na binibigyang diin at pansin dito sa ating tinatalakay na paksa? Responsibility. Sige, isa-isa natin mamaya. Responsibility. Ano pa? Punctuality. Ano pa? Prudence. Initiative. Ano pa? Ano pa? Kaya sige, bigyan natin ng puntos. Group number 1. Sino to? 6. 2. Tsaka 3. Tama ba sino 2? Tama ba yung 2? O, hindi yung 2. Okay, now, kung mapapansin natin ha, okay, kapag masipag kayo ay pagpapalain. Pero kung kayo tamad, wala kayong matatanggap na biyaya. It's a choice. Mamimili kayo. Ano ba, pipiliin nyo ba maging tamad? O kayo gusto nyo maging masipag? Mamili kayo. Pero yung kaugnayan ng katamaran na yan, iugnay natin yan pagdating sa edukasyon kasi kabataan pinag-uusapan natin. Kung iugnay natin, mga anak, ayon sa PISA, okay, yung PISA po ay nilakukan to ng Pilipinas about sa pagbibigay ng assessment, world assessment ng mga bansa. Meron pong 80 o 80 bansa na lumahok sa PISA, kaugnay sa i-assess ng organization na to, ang mathematics, reading, comprehension, pati science, pagdating sa education. At ang nakuha ng Pilipinas, based dito, we rank 75 sa math out of 80. Sa reading, 75 out of 80. Pagdating sa science, 78 out of 80. So, bagsak tayo in overall, pagdating sa reading comprehension, okay, bagsak tayo. Kasi pinamababa tayo eh. Subalit, at nakakikita natin, ang Singapore ang nangunguna. Sinundan ng Vietnam, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, at Philippines. Ang Philippines nasa pangalawa sa kulelat. Philippines, di ba? Pero kung mapapansin ninyo,
Pilipinas, nangungulela. Vietnam, pumapangatlo. Pero ang tanong, hindi sila English reading country. Pero ang tanong, sino ba ang mga teachers nila? Pilipino. Nailagay ko yan sa aking TikTok. Yes, I saw. Diba? Na ang Vietnam, maganda ang kanilang resulta sa education at nagpapasalamat sila sa mga Filipino teachers nila. Pero tayo, Pilipino ang mga teachers natin dito sa Pilipinas, pero bakit tayo nangungulela? Kung mapapansin natin, kabaliktaran ito sa resulta ng edukasyon. Maraming gumagraduate sa Pilipinas na honor. Pero bakit bagsak tayo sa PISA? Wow. Ano ngayon ang inyong analyzation? Kasi po yung mga honor student po na gusto po nila magkaroon ng pera po, lumilipat po sa ibang bansa para doon po sila magturo. Tsaka mas malaki po yung income po nila. Yan, pagdating yan sa mga guro. Okay, pagdating yan sa mga guro. Pero, i-analyze ang group number mo, anak. Pero, i-analyze natin mga anak. Bagsak tayo sa PISA. Diba? Kung titingnan natin Vietnam, pangatlo. At laking utang na loob nila sa mga Filipino teachers. Pero tayo, mga Filipino teachers natin sa Pilipinas, pero bagsak pa rin tayo sa PISA. Gayong, sinasabi, maraming pinapagraduate sa Pilipinas, sa educational system natin, marami tayong honors. Pero bakit sa world assessment, bagsak tayo? Ano yung inyong analyzation tungkol dito, Ginoong Ersha? Yung mga galing po sa ibang bansa, yung galing Thailand, Vietnam, Cambodia, or basta yung Singapore, sila mo ay nag-aaral sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Well, Sir, kasi lumilipat po yung mga students sa ibang bansa para mag-aral ng mas mabuti lang. Yun nga ba? Pero marami tayong honor sa graduate. Kahit dito isipin nyo dito, kahit dito sa atin, maraming honors. Pero bakit in world ranking, ba't bagsak tayo? Binibining Santos. Pwede ano lang. Sige, ano? Masyadong maluwag ang sistema ng grading system. Masyadong maluwag. Masyado maluwag ang grading system. Pwede. Sige, group number? Your opinion, Carl. Dahil ito ay naka-sentro din sa curriculum na i-implement ng Pilipinas. Kaya mas maraming nakapaglagot na honors, pero bumabagsak. Sa curriculum, pero maganda ang curriculum natin, to be exact, medyo may kaguluhan lang, pero bakit? Di ba? Maganda naman curriculum. Lumalabas na marami tayong honor. Pero bakit bagsak pa rin tayo sa world assessment? Iyan, in your opinion. Walang oportunidad? Marami oportunidad. Di ba? May marami kay performance task. Diba? Oportunidad, ikaw, for example, anak. Halimbawa, ikaw, honor ka. Honor ka, for example. Ang tanong, kung honor ka, na-acquire mo ba lahat ng skills na tinakda ng DepEd batay sa curriculum nito? Halimbawa, wag na tayong umalis sa Pilipino. Honor ka. Kinonsider na honor ka. Isipin mo Pilipino. Pero, na-acquired mo ba yung skill? Pero honor ka. Pero tanong, deserve mo ba maging honor? Pero naging honor ka. Na-acquire mo ba yung skill? Saan ngayon ang may mali?
Nagets nyo ng point. Nakikita nyo yung problema. Di ba? Yun ang ano natin eh. Bakit ganon? Sir, para sa akin, dapat mas maging mahigpit ang sistema ng pag-review. Kasi ang mga Pilipino ay dapat lahat may oportunidad na mag-acquire ng lahat ng skill para sa paglaki nila, Magiging competitive. Opo, sir. Tsaka, ma-acquire natin yung mga matataas na posisyon sa future na trabaho. Okay, magandang sagot. Okay? Pero yun nga, yun ang masaklap. Yun ang katotohanan. Marami nga tayong honor. Honor ka, ang tanongin mo sarili mo, deserve ko ba maging honor? Acquired ko ba yung skill? Honor nga ako, mataas nga ako sa Pilipino, pero ang tanong, kaya ko ba magsalita ng mahusay sa Pilipino at magsulat sa Pilipino? Na-acquire ko ba yung skill? Pero honor ako. Tanungin niyo rin sarili niyo. Deserve ko nga ba? Yan. Okay. So, yan. Now, bilang synthesis, ano ngayon na pagtanto ninyo? What is your realization? Carl. Ang kapamaran ay dulot ng malaking conversion ng mga bagong teknolohiya, nawala na disiplina mula sa mga magulang at nawala din sa pag-implement ng kurikulo sa mga malalaro kung saan naging dahilan ang lack of skills na equip. Kaya pagdali na lang ang mga bata sa subject o sa sinulat sa mga gawain. Pero pag tinapos ko yun, ginagawa ko sila sa sarili nilang gawa, hindi nila yung nagsasagot ng mga kasi wala sila ng skills. Kaya kulang kasi yung kaalaman sa skills. Okay, mahusay. So, malino na binigay sa atin tsaka atin ni Carl, yung kalinawan at synthesis do sa paksa natin. Now, bibigyan pa natin yan ng isang malalim na pagtalakay sa susunod na pagtalakay natin, sa susunod na pagkikita. Bilang takdang Aralin, please basahin, pakisulat na lang po, basahin ang Amerikanisasyon ng mga Pilipino sa page, tingnan niyo sa inyong aklat, sino may aklat? Amerikanisasyon ng mga Pilipino sa page, saan na yun? Page 167 to 182. Okay? Pakibasa lang po. Medyo mahaba po kasi yung teksto. Basahin na po sa bahay yung teksto. Then tatalakayin natin ng mabilis para mabilis po nating matalakay ito. Basahin na po ha. Maganda po yung topic na may kinalaman dito sa first text na binasa natin para maintindihan ninyo bakit may problema. Okay? Page, Amerikanisasyon ng mga Pilipino. Page 160, tama ba? 16. Hindi, sa inyo na po yan. Page 167, tama ba? 167 po yung aralin sa inyong aklat. Okay? O, so, ngayon na lahat, panalangin po.